Roque threatened with contempt. Citation after clash with Hontivirus. Sexy Roque na. Sexy daw, oh. Pero in fairness, ang payat na ni Attorney Harry Roque, oh. Ano kayang ginaba ka? Nag-IF. Oh, LCIF. Low carb, intermittent fasting. Payat, oh. Oh, payat. Payat si Harry Roque. The queen is queening. Sabi ni Attorney Gandang Harry. Moment mo ngayon, te. Sabi, former presidential spokesperson Harry Roque was threatened with a contempt citation after clashing with Senator Risa Hontiveros during a Senate hearing on Monday. Kanina ko yan, mga kotsero. Ayan, so mga kotsero, kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang SendWave. Ang gagawin nyo lang ay download ng SendWave app, gumawa kayo ng account. Ilagay nyo ba account details nyo at pwede na kayong magpadala sa Pilipinas through GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga pawn shop sa mga bangko pala sa ating bansa sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared, ayan, sa inyo pong unang padala ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si SendWave for all of your remittance needs. Binarning nga siya ni Sherwin Gatchalian. Oh, ayan. Panoorin natin yung balita. Muntik nang ipasight in contempt ng Senado si dating presidential spokesperson Harry Roque dahil sa pambabastos daw kay Senator Risa Hontiveros. Naungkat sa pagdinig ang kaugnayan ni Roque sa Pogo Hub at sa dalawang dayuang nahuli sa Tuba, Benguet. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Ma'am, excuse me kasi... No. Excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a resource person invited. Yes, you are. Wait. Let me finish. To answer. Yes, you already answered in excess. Kapag gusto nyo akong tumigil, papatigil. You're not allowed to answer in excess. Pag sobra-sobra. No, kapag ako nag-explain. Nagkasagutan sina dating presidential spokesperson Harry Roque at Senate Committee on Women and Children Chairperson Senator Risa Hontiveros sa gitna ng pagpapatuloy ng pagdinig sa issue ng Pogo sa bansa. Inimbitahan si Roque dahil binanggit siya ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na nakipagpulong daw sa kanya kasama ang kinatawan ng Lucky South 99 Porac Pogo na si Cassie Leong noong July 2023. Pero itinanggi ni Roque na nag-aabogado siya sa anumang Pogo company. Si Cassie Leong daw ay taga Whirlwind Corporation na service provider lang ng Lucky South. Let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. Please stop using that offensive verb, insinuating. I am a very plain speaker. Okay, I'm sorry. It's all right. Pwede nyo lang sabihin mali yung fact na sinasite, tinatanggi nyo yung sinabi ng ibang resource person. Pero hindi kumbinsido si Hontiveros, lalo't kasama daw si Roque sa organizational chart ng nilig na Pogo Company. Bakit daw hindi man lang kinwestiyon ni Roque si Cassie Leong kaugnay sa nasabing organizational chart? Dito na sila nauwi sa sagutan na muntik pang mauwi sa pagpapasight in contempt kay Roque. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I'm saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. Magkasama sila sa campaign so most probably medyo may konting si Harry Roque kay Gatchalian. Pero kasi alam naman natin si Roque at si Hontiveros, matagal na nagbabangayan yan ayoko na lang mag-comment, guys. Ayoko na lang mag-comment ng basta sinasabi ko lang, June ang kanyang buwan. Diba? Tsura One more. I apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Mo naman sabayan siya, nagsasalita siya. Siya ang chairperson. Matapos mag-sorry, tuloy sa pag-usisa ang mga senador.
Pinag-usapan din sa pagdinig ang pagdampot sa 2 dayuhan sa bahay sa Tuba, Benguet nitong weekend na may kinalaman naman daw sa ni-raid na Pogo Hub sa Bambantarlac. Okay. Paliwanag ni Roque, ang bahay ay pagmamay-ari ng korporasyon ng Biancham Holdings kung saan siya incorporator. Meron po akong interes sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Tumira raw siya sa nasabing bahay noong 2019, pero ngayon daw ay pinauupahan ito sa isang babaeng Chinese na nagngangalang Won Yun na may working visa sa Pilipinas at rehistrado rin daw sa Homeowners Association. Hindi nahuli si Won Yun, pero naaresto sa naturang raid ang isang babaeng Chinese at lalaking Cambodian. At dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaki yon, partner yon nung aking lessee, but gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan. At nang tinanong namin minsan, ano ba ang trabaho niya, sabi niya, he is a digital nomad, no? Cryptocurrency. No? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na Cryptocurrency, ibig sabihin money launderer. Well, hindi naman lahat. Pero, di ba, very, very common ang money laundering sa crypto. yung lalaking yon ay involved sa banban. Dahil kung hindi naman po, talagang meron pong concerted effort na ilinga po dito sa mga pogo, no, na akin namang itinatanggi po. Lumabas din sa pagdinig ng Senado na peke ang pasaporte ng Oy! lalaki. Hindi rin Yun lang. daw ito Cambodian, kundi Chinese, na pugante mula sa China. Naungkat din ang dokumento sa Mamaya ka na, AR. Ito muna. So mga kotsero, kakasabi lang ni Harry Roque na gentleman of leisure daw yung nahuli. Actually, meron akong, saan na yun? Yan. Si Con Mourn. Ang hirap basahin. Morun. Con Morn. Yan, baka ganun na bas. Anyway. So, mga kotsero, sabi ni Harry Roque, hindi. Man of leisure lang yan. Puro golf lang. Golf. Puro golf lang daw ng golf kasi may golf course daw doon. Nag-due diligence naman daw sila. Inalam daw nila yung pagkakakilanlan at pagkatao nitong Cambodia na to. So, apparently, tao dito, si Attorney Harry Roque, kung mapapanood nyo po itong video na to, hindi nyo po ginawa ng tama yung inyong due diligence. Dahil lumalabas na itong si Con Morn, si Con Morn ay isang hindi Cambodian pero Chinese. Siya daw ay may red notice fugitive. Ibig sabihin mga kotsero, Interpol ang naghahanap sa kanya. So, nagkukup ka ng kriminal? At very high-level fugitive ang lalaking ito at nakapanloko ng nasa 100,000 tao. Crypto pa. Crypto pa more. Gentleman of leisure lang naman yan. Digital nomad. Come on. May red notice pala. May red notice. So, what are we doing now, Attorney Harry Roque? Anong gagawin natin, John? Diba? Tapos, tuloy natin yung video. Sa China, naungkat din ang dokumento sa Yan. nakapangalan sa Ay, iba yung pagtanda ni Kuya. Ang layo na niya dun sa mga picture-picture na kumalat. Hindi na siya mukhang Mr. Supranational. Ito yung yung medical assistant. Yung medical assistant papuntang Ukraine. At Czech Republic. Pogi-pogi pa naman to, no? Anyway, tuloy natin.
dating tauhan ni Roque na si Alberto de la Serna. Depensa ni de la Serna sa mga senador, nakitira siya sa Porac Pogo Hub habang nag-aaral sa pagkapiloto. Nagsistay po ako doon sa Porac po for free po, Madam Chair. There's no, pero po, I've never worked with Pogo po. I've never worked with them po. Nakikitulog lang po talaga ako doon. Napaka-generous na pabor. Ano bang connection nila sa inyo? Inamin ni de la Serna na pinakilala siya ni Roque kay Cassie Leong, pero siya raw ang nakiusap sa Pogo na patirahin siya dahil inakala niyang boarding house ito. Nagbabalita mula Ha? Ano? Wait. Inaala daw niya na boarding house yung Pogo Hub? Diyos ko. Inakala daw niya na boarding house ang Pogo Hub. Mga kotsero, saan ka nakakita ng boarding house? Ano kaya? Una, sinabi niya na hindi siya nagbabayad. So, paano naging boarding house? Nakikitira daw siya ng libre doon sa Pogo Hub. So, number one, alam mong Pogo Hub. Pangalawa, alam mo rin na hindi siya boarding house kasi maski ikaw, hindi ka nagbabayad. Boarding house. What made you think, nung una kang bumisita doon, ano kaya ang mga nakita mo at iisipin mo na, uy, ang ganda ng boarding house. So, may magandang pool, may mukhang hotel, ang dami-daming Chinese, etc. Anak ka ng tipaklong. Ginagawa tayong tanga nitong AR de la Serna na to? Boarding house? Seriously? Boarding house? Sana't sinabi mo na lang tagabantay ka. Sana sinabi mo na lang na ginawa kang tagabantay ng whirlwind or something. Tapos, dahil nag-aaral ka rin, ang pasahod na lang sa'yo, libre kang nakikitulog doon. Diyos ko. Mas pasok pa sa Diyos ko. Sino ba nag-briefing dito sa batang to? Ay, ang gandang boarding house, may Olympic size na pool, ang daming Chinese, mukhang hotel, etc. What the F? Boarding house? Oh my God. Hindi ako makamove on sa boarding house. Kung boarding house, yung Pogo Hub na yon, hiyang-hiya naman ako sa bahay ko. Hindi pala boarding house. Talo pa pala ng boarding house ng Pogo yung bahay ko. Bahay na to Nakakahiya. Kung ikukumpara sa boarding house niya, squammy ako. Anyway, hindi masyadong pinakita dito yung Tarayan Blues nila eh. So medyo hinanap ko yung part na yon. So pero kay News 5 ko din nakuha. Na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na Pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney si Roque, wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Okay. Focus muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung nabanggit nyo. So let's please focus. Okay. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Okay. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno. And I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wang Yun na isang Chinese national na siya po ay pumirma sa contract of lease ay require siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng Subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Wang Yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga Pogo bosses doon, ako po'y talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya ng nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad
para sa lisensya ng isang illegal na pogo. You did. At matapos naman marinig ang testimonya ni Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney si Mr. Roque. You did. Sinabi ni Altenco na ikaw ang naglakad ng lisensya ng Pogo Hub. You did. So nilakad mo nga. Pangalawa, mga kotsero, kaya niya sinabi na meron lang siyang interest pero hindi kanya yung bahay sa Tuba Benguet. Dapat sinabi niya, it's owned by a corporation. So, ang may-ari nung bahay na yon is a separate juridical entity. Ano po ibig sabihin yan? Sa atin po kasing corporate law, sa ating revised corporation code, ang isang korporasyon ay isang artificial being created by law. So, ibig sabihin, mga kotsero, that is ang sapong corporation ay nag-e-exist na isang entity, parang tao. Parang quote-unquote, para lang mas madaling explain, parang tao na meron din siyang kakayanan na magmay-ari ng properties and assets. So, kaya po niya sinabi na meron lang siyang interest lang. Kasi kasama siya doon baka kasama siya sa kasama siya sa founder ng corporation. The thing with corporations kasi, yung mga members of the board are not liable for the decisions or for the actions done inside the corporation. Ang tawag po dyan, business management doctrine yata, if I'm not mistaken. Generally, ang corporations, ang mga board members cannot be sued. Hindi sila pwedeng kasuhan kapag may ginawang, or hindi sila pwedeng maging liable, rather, yun. Hindi sila pwedeng maging liable sa mga maling business decisions na ginawa ng corporation. Kasi nga, the corporation is a separate juridical entity. Parang may sarili siyang buhay, may sarili siyang pagkatao. Ngayon, meron din po tayong tinatawag na doktrina sa Revised Corporation Code. That is the piercing the corporate veil. Ano po yung piercing the corporate veil? Ito po, mga kotsero, yung kabaliktaran ng sinasabi ko kanina. Ibig sabihin, kapag ang isang korporasyon ay gumawa ng isang act that is fraudulent, an act of fraud or a crime, ibig sabihin, the board members can be made liable for the fraudulent act or for the criminal act. Or isa pang pwedeng maging lusot dyan ay kung walang pagkakaiba yung identity ng corporation, yung identity ng corporation at yung identity ng board members. Kung wala silang pagkakaiba, ibig sabihin, pwede ring ma-pierce yung corporate veil. In this case, mga kotsero, mukhang pwedeng ma-pierce yung corporate veil. Bakit? Because, apparently, nakasulat dito, ito sa report ni Krappler, although syempre si Krappler is, fake news central. Pero, kung titignan dito, si Bian Cham ay, ang incorporator niyan ay si Harry Roque, yung asawa niyang si Myla, at isa pang law firm partner niya na si Butuyan. At may dalawa pa. So, 5 sila. Kasi yan ang minimum, 5. Tapos, kasama si A.R. de la Serna. Si A.R. de la Serna. Si A.R. de la Serna is a qualifying stockholder. Ibig sabihin, minimal lang yung kanyang shares. So, para lang Para lang ma-meet lang yung requirements. Qualifying lang. So, ibig sabihin, mga kotsero, dito, si Bian Cham yung may-ari ng bahay. Si Bian Cham ang may-ari ng bahay. Pero, kung mapapatunayan, no, this is different from dummy.
Iba pa yung dummy. Yung dummy, mga kotsero, wala talaga yun. It's just a name. Walang identity. It's just a name. Anyway, si Biancham, kung mapapatunayan na si Roque, yung galawan ni Roque at ni Biancham ay iisa lang. Walang ibang pinagkaiba. At si Butuyan at yung dalawa pang tawag dito, yung dalawa pang kasama, yung natitirang 4 ay incorporators by name lang. As in, pangalan lang. Pwede mong i-pierce yung corporate veil kasi walang difference eh. Walang difference between the two. Between the corporation and the incorporators. Based on the decisions and based on the decisions made by the board. So, kailangan dyan si corporate secretary, yung books, etc. Ipapakita yung yung records, ipapakita, yung mga minutes of the meeting, ipapakita. Kung mapapatunayan na si Roque lang ang sole decision maker for everything about the company, edi pwede mong i-pierce yung corporate veil. So there. Pero, I guess mga kotsero, may admission na rin si Roque na siya yung sole decision maker for the company. Bakit? Sinabi niya sa hearing, dahil pinapayagan na ang one-person corporation, ngayon dito sa sa ating revised corporation code, bibili na raw niya lahat yung buong Biancam at gagawin ng one-person corporation. Sa one-person corporation po, mga kotsero, hindi mo na kailangan i-pierce ang corporate veil. The act of the corporation is the act of the one person who formed the corporation. Isa na lang siya eh. So, sino pang sisisihin mo? Di siya lang mag-isa. So, mga kotsero, kung si Biancam or si Biancham yata to eh. Kung si Biancam ay pumayag na magpaupa ng bahay sa isang foreigner of dubious character and hindi sila nag-conduct ng proper due diligence para ma-ascertain ang identity ng mga taong pinagpaupahan nila, baka pwede silang maging liable. Don't forget mga kotsero, si Harry Roque po ay incorporator ng Biancham or Biancam. Incorporator siya, ibig sabihin kasama siya sa nagtatag ng Biancam. Ngayon, dalawang paraan po para ma-pierce ang corporate veil. Una, kapag merong act na ginawa ang corporation that is fraudulent or criminal, Biancam. Biancam. Fraudulent or criminal, the corporate veil can be pierced. Okay? Kasi nga po, magkaibang identity. Or, if the decisions made by the board if the implemented decisions made by the board is made by one person only. Biancham. Biancham. Okay. Sorry. Akala ko si Camille. Pwedeng Camille. Anyway. Either of the two. Whatever is correct. Kung meron lang isang decision maker for the whole corporation, let's say it's Harry Roque, then pwede mo rin i-pierce ang corporate veil. In this case, pwedeng posible yung pangalawa na sole decision maker lang si Harry Roque. Bakit? Kasi he practically admitted na itatransfer niya to into a one-person corporation. So siya lang talaga ang nagdidesisyon dito. It can be argued. Depende yan sa kung sino maghahabla kay Harry Roque. But, pwede yun. Pwede pumasok to. Pwede i-pierce ang corporate veil nito. Okay, tuloy natin to.
Okay, wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Focus muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp, na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue, pati yung nabanggit nyo. So let's please focus. Okay, so meron po akong interest sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Interest lang. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na So yan. one-person corporation. Now, pero ang ina-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this honorable body, which means na ang possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. So ibig sabihin nun, kaya niya kinwalify yung kanyang sinabi na he only has interest but he is not in possession. Ibig sabihin, inilalayo niya ang kanyang sarili doon sa nangyari. Okay? Iba po kasi yung asset, iba rin yung act na nangyari doon sa loob ng bahay. So if there's a criminal act that happened in the house, hindi siya liable kasi he's not in possession of it. So halimbawa, kapag let's say kayo nagpaupa, let's say meron kayong bahay na pinapaupahan, tapos may ginawang krimen, let's say ginawang shabulab yung inyong bahay, hindi yung kasalanan yun na ginawang shabulab. Basta alam nyo, pinaupa nyo siya. Pero, mga kotsero, once na nalaman mo na yung bahay mo ay ginawang shabulab at hindi mo ginawa ang ang legal na paraan para ang bagay na legal para mapigilan, which is i-report yung activity sa iyong bahay, then you may be held liable for negligence. Hindi mo na-report eh. May criminal act na pala na nangyari sa bahay mo, natuklasan mo na, alam mo na. Kahit notarized pa yung kontrata nyo. Tapos hindi mo ni-report sa police, o di baka pwede ka pang maging accomplice or aiding in the commission of the crime. Kung gano'n ang sitwasyon ni Attorney Harry Roque, let's say sinabi na yung mga nahuli, sinabi namin kay Harry Roque na na ganito yung situation namin, sabi niya tatago niya kami. O ibang usapan yun. Magiging liable siya doon kung ganun talaga yung nangyari. Ang gusto ko nga pong malaman kung nakita nila doon sa bahay na yon yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa banban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of one yun, and alam nyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung lessee will only use the premises for residential purposes, no? Dahil nung ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagrereklamo sa mga villages gaya ng multinational village na ginagawang pogo at 70 people at a time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay talagang hanggang 3 tao lang ang nakatira ron. 3 tao nga, kriminal naman lahat. Yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tie sa banban at dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon nung aking lessee, but gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan at nang tinanong namin minsan ano ba ang trabaho niya, sabi niya he is a digital nomad, no? Cryptocurrency. No? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. Dahil kung hindi naman po, talagang meron pong pwede papakita sa'yo. Hindi mo kailangan makita yun. Pulis ang dapat tumingin dyan. Hindi ikaw. Kasi mukhang kasama ka dun sa isa. Mukhang isasama ka nila as suspect. Iling ako dito sa mga pogo, no, na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. Salamat, Attorney Roque and SP Pro Temp. But follow up lang, Attorney Roque, sabi niyo
korporasyon ang may-ari ng bahay na ni-raid Opo. at natagpuan ng 2 foreign nationals na associated ng PAOK sa Bamban at nasa custody ngayon ng BI. Sabi nyo sa sa korporasyon. But you also, nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dinideny yun. In fact, Aling korporasyon po iyan? ang pangalan po ata is PH2. Hindi ko maalala, no? PH2. PH2. Pero wait a minute. Dapat maalala nyo po. Well, Korporasyon niya, hindi niya maalala? What the heck? Korporasyon niya, hindi niya maalala? Hindi. Lang to. Hindi ko na po maalala ang pangalan ng korporasyon ko eh. Naalis go ka? Lang si Torny. Sarili mong korporasyon, nakalimutan mo yung pangalan. intend to mahaba pa yung pangalan. procure 100% ownership Anyway, of it. maya-maya po, PH2. darating po What yung... does PH2 stand for Well, po? ano po yan eh, that's the location of the address of the house. Okay. Phase Anyway, 2. maya-maya PH2, po, why? What's the whole address po parang of the phase house? 2, block number, gano'n. Okay, no? phase What the heck? What the heck? Ang tinatanong, ano yung pangalan ng korporasyon, sinagot, PH2. Yung pala, phase 2. Address. phase 2. Pero maya-maya po, nagpakuha ko ng contract of lease para ipakita rito sa komite na ito, no? Na And sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2. sa ngayon po hindi. Hindi. Pero Anong Pinanindigan ni Risa yung PH2. Patawa rin to si Risa. kami percentage po, ang, ng ownership nyo? Ay, nako, nominal lang po ako ngayon. No? Nominal. 10%, 20%? Well, ngayon po lumalabas, ano lang ako, nag-subscribe lang po ako when it was incorporated, no? At sino po yung majority shareholder Ha? sa Ang majority is another corporation PH2? po. Another What is that corporation. other corporation? It's Biancham Holdings po. Biancham? Ano pong pangalan? Biancham Holdings. Biancham Holdings. Holding, B-I-A-N CHAM. Bianchan Holdings. Yes, yes. Ganong kalaki yung majority? Lahat po yan Hold- sa Biancham Holdings. Pero minority, wholly owned. nominal kayo. Nominal. Wholly. Oo, wholly owned po yan Bianchan by Biancham. Holdings. Mga Sino pong 51%. incorporators ng Bianchan Holdings? Attorney Percival Ortega po at yun po naalala ko si Attorney Percival Ortega. I think meron din pong attorney, hindi ko na po maalala kung sino pa yan, pero I think meron pang, well, minimum of 5 po yan eh. Pero majority shareholder Alright. is Attorney Percival Ortega. Okay. So majority shareholder si Attorney Percival Ortega para sa Bianchan Holding. There's at least one other attorney at 3 pa Yes. for a Opo, total opo. of 5. But okay I confirm that we're in the process of buying into Biancham now. All right. And And we sabi want a nyo nga, controlling interest. you want 100% ba or controlling We will lang? have controlling interest of Biancham po pag natapos na ang mga papeles. All right. Pero So, nasa 100% na homeowners under him. association din po kayo ng subdivision, tama po? Well, nung simula po, dahil tinirang ko po yan, nung ako po yung umalis sa gobyerno, nung 2019, pero nung bumalik ako sa gobyerno, hindi na po ako tumira doon. Pero hanggang ngayon po, I consider myself a resident of Baguio, but I stay in another house. Pero member po kayo ng HOA dun sa subdivision? na yun? Mandatory po na yung corporate owner is a member of the Homeowners Association. So, So, si member Biancham po, yung dahil may-ari. mandatory, member kayo ng HOA ng subdivision? Member po yung corporation that owns Si the Biancham. Okay. So, sinong nakapangalang representative ng Bianchan Holdings sa HOA ng subdivision? Hindi po ako sigurado, no? Kung sino ngayon ang nakapangalan doon, no? But I do know that lahat po ng mga dues are being paid and the real estate taxes are being paid. Sino pong nagbabayad ng dues at real estate taxes para Well, sa ano po, Bianchan doon? it is also Biancham, no? That pays for it, no? But in Aha. any case, hindi ko po dinideny that, that is a house that I have an interest in. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan. And possession is now with the lessee. Daming shield. Mga abogado kasi. Para
It's a way of what do you call this? It's a way of reducing ownership para mabawasan yung binabayad mong tax. So, gagawa ka ng corporation para iba may-ari. But at the end of the day, ikaw pa rin may-ari ng corporation. Maraming kasing benefits yan eh. Pag na-bankrupt ka, or pag na-bankrupt yung corporation, hindi ka damay. Hindi ka mababankrupt. Diba? Kasi lahat nakapangalan sa corporation. For the record, yung Bianchan Holdings, nabalita po dati na may partnership sa First Mariveles Holdings Corp o FBMHC na nag-apply for POGO license dati. Hindi po. Maaring, I deny that. I deny that. You deny it. Okay. Yes, ang application po is AFAB. Oo. It's the Freeport Authority of Bataan. Okay. It we is will not ask with that. PAGCOR. All right. We will ask that sa present and possibly past PAGCOR chairs later. Wala po yung application at all with PAGCOR. Yes, well noted yung denial nyo. Itatanong. Pero POGO po siya. Hindi po. Hindi rin That's siya a real POGO. estate development company na nag-apply po for accreditation sa AFAB pero hindi na po na-pursue. Okay, we will ask that of AFAB po. No. The chair will say who we will ask that from. We will ask that from PAGCOR and if necessary, invite AFAB to the next hearing if necessary. Pero itatanong muna natin sa PAGCOR mamaya. So, attorney, wala po kayong possession ng bahay pero may supervision dahil may bantay po May kayo bantay doon. Okay po. All right, salamat. So just to continue with salamat Attorney Roque. Sarap ng buhay ni Torny doon ah. 'Di ba? Iba may-ari, corporation na may-ari, pero meron siyang tagabantay at natitirhan niya. 'Di ba? Napapaupa pa niya. In-fair, san ka? In-fair, san ka pa? Antindi ni Torny, oo. Yan. So, hindi natin malalaman pa yung katotohanan yan ngayon. Kasi right now, si Attorney Harry Roque pa lang yung nagsasalita eh. So, hindi pa natin alam lahat ng detalye. Basta alam lang natin ganito. It's owned by a corporation. So, si Biancham, si Roque, si Myla Roque, asawa niya, at dalawa pang shareholders. So, 5 silang lahat. Si Biancham daw ang may-ari. Si Biancham daw ang may-ari. Pero, bibili nila si Biancham para mabuo ng 100% na sa kanila yung ownership ng bahay. So, tapos, after nun, tawag dito, meron din siyang kapangyarihan para magpaupa. Dami kanya rin yung, may kapangyarihan siya magpaupa, may kapangyarihan din siya na mag-maintain kasi meron siyang katiwala. Pero hindi siya yung may-ari. Diba? Galing! Diba? Malayo nga naman siya sa liability. But then again, mga kotsero, ulitin ko lang. If kung mapapatunayan na there is fraud or there is a criminal act that was committed na ginawa dito sa bahay na to, the corporate veil may be pierced. Ibig sabihin, pwedeng kasuhan yung mga incorporators or the board. The board of the board. Lalo yung board member na responsible for that for the criminal act or for the fraudulent act. So, marami kasing gumagawa niyan, nagtatago sila sa ilalim ng korporasyon para para gumawa ng iba't ibang milagro. Meron pa nga tawag dito, dahil mababankrupt na yung korporasyon na isa, ang gagawin nila, gagawa sila ng bagong korporasyon, ibang pangalan, pero same shareholders, same incorporators, tapos lahat ng assets itatransfer dun sa bagong korporasyon para magmukhang bago. Ganun. May mga gumagawa ng ganun. Ang dami niyang layers. Merong bahay, so yung pag-aari ng bahay, si Biancham.
Si Bianca may partnership sa kanilang lahat. Kay Roque, kay Myla, doon sa dalawa pang sobra. So maraming layers. Tapos hiwalay pa silang corporation. PH2 Corporation. Phase 2. PH2. Katawa to. Hindi ko abangan ng susunod na kabanata, guys. Abangan ng susunod na kabanata. Kasi ang daming layers eh. Maraming layers kasi siya. Oo. Dami niyang layers eh. Kung regardless, kapag naman umabot sa korte yan at mapag-desisyon na ni judge na, sige, let's pierce the corporate veil. Di tapos ang boxing. Mga board of directors ang magiging liable. Yung members of the board ang magiging liable. Whoever that is. Abangan ang susunod na kabanata. Ganun ang drama ngayon. Siya talaga may-ari niya. It's not that simple. Alam niyo, madali sa okay lang sanang sabihin na, di ba, hindi, siya talaga may-ari niyan kasi siya yung gato, siya yung ganyan. But again, mga kotsero, kaya nga siya abogado eh. Kaya matagal na siyang naging abogado. Di ba? Alam niya yung mga diskarte sa ganyan. Oo. So, it's not that simple. Sa pananaw natin, it is that simple. But, when we talk about corporation law, lalo niyan, ay ko nga sa inyo, mga kotsero, napakahirap ng Corporation Code of the Philippines. Nakakahilo eh. Kanina nga pinag-uusapan namin ng business ko, yung corporation, yung experience ko sa sa pag-aaral ng RCCP, Revised Corporation Code of the Philippines. Sabi ko, pag nagbabasa ako ng cases ng RCCP, parang paulit-ulit ako 3 beses. Yung mga 15 pages na case. Babasahin ko ng 3 beses para maintindihan ko siya. Ang hirap, men! Buti na lang may digest. Anyway, so ganun yun. It's very complicated lalo na pag sinamahan mo na ng corporation. But usually nga, ganun ang ginagawa ng mga ibang tao, ibang negosyante. Bumubuo sila ng korporasyon para yung corporation na magmamay-ari ng mga assets. So meron silang shield, di ba? Pwede lang sabihin na hindi ako personally, limbawa, nagtayo ako ng korporasyon. Tapos lahat ng pag-aari ko nakapangalan sa corporation. Wala nga naman akong income tax maliban doon sa nakukuha ko na pasahod ng corporation. Kung bibigyan ako ng pasahod ng corporation. Meron pa kasing ganyang anggulo eh. Yung board of directors usually, or members of the board usually, hindi pinapasahod. May ganyan pang anggulo. Depende na lang kung papayag yung members of the board na bibigyan ka ng pasahod based on may computation yun eh. May computation yun. So, yun. Paano pag naglabas ng decision? Si Jared hindi sasahod. Diba? Di may tax break agad ako. Anyway. Dividends lang makukuha mo di doon ka lang kukuha ng doon ka lang tataksan sa dividends. Diba? Anyway. It's complicated yan. Corporation code. At mukhang maraming layers pang gagawin. Mukhang marami ka pang ipipeel off na layers. Parang sibuyas yan. Marami ka pang ipipeel off dyan. Pero mukhang unti-unti na nabibisto to si Harry Roque. Mukhang lumilinaw na yung connection niya kay Pogo. Ang hintayin na lang natin yung connection niya ng Pogo kay Digong. Yun na lang ang hintayin natin dyan, lumaglag. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please share our video sa inyo po mga social media accounts at paki-follow tayo sa ating Facebook page. Jared Pulido ang pangalan, and I'll see all of you in our next live stream. God bless you guys. See you next time. Bye! Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?